Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay will Bitcoin price hit new all-time high in less than 10 days? Ayan. Sabi dito ay si Bitcoin ay meron nga ba talaga siyang kakayahan na makapagtala or akyatin ang panibagong mataas na presyo sa loob ng 10 araw. Kaya yan po ang ating aalamin dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay Bitcoin halving is just 10 days away. Altcoin Daily expresses optimism in his YouTube video about Bitcoin's price potential, suggesting that it is consolidating at all-time highs and poised for a significant breakout. Kaya ayan, sabi rito ay ang Bitcoin halving ay meron na lamang pong 10 araw ang nalalabi. Pero ngayon po sa atin po ay ang ating petsa po ngayon ay April 13 na po. Ayan, ibig sabihin ay 7 araw na lamang ay Bitcoin halving na. Ayan, kasi magaganap po sa April 20. Ayan, April 19 sabi ng iba or April 20. At yan, ang Bitcoin halving ay isa po itong, sa mga hindi po nakakaalam, ay isa po itong major catalyst na magdudulot po ito ng bullish mga bullish momentum or bullish projections sa mga cryptocurrencies. Hindi lamang po si Bitcoin ang siyang makakaranas nito, kundi ang buong crypto market. At meron na po akong ginawang video na siyang nagpapaliwanag tungkol sa Bitcoin halving na ito. Kaya sa mga bago lamang po rito at hindi po nakakaalam kung ano ang Bitcoin halving na ito, ay i-search na lamang po ninyo ang aking video sa aking YouTube channel na ito na siyang nagpapaliwanag sa kung ano ang Bitcoin halving na ito at kung bakit inaasahan ng karamihan na magdudulot ito ng positive impact or magdudulot ito ng price surge or sabi pa ng ibang mga analyst ay ito raw yung magdudulot ng umpisa sa bull market. Kaya ayan, at mayroon din pong isang sikat na YouTuber. Ayan, ito po ay si Altcoin Daily. Ayan, sa tingin ko ay marami na rin po sa inyo rito ang nakakakilala sa YouTuber na ito. At sinabi niya na nagko-consolidate daw po si Bitcoin malapit sa kanyang all-time high. At yung kanyang pagko-consolidate na ito ay sinyalis daw po ito na itong si Bitcoin ay nagkahanda sa isang matinding breakout. Check natin yung kanyang chart. Yan, hindi po ako nag-technical analysis kanina dito kay Bitcoin kasi wala naman po tayong magandang nakitang price action nito kasi nagko-consolidate po talaga siya. Maging itong si Altcoin Daily ay sinabi niya rin na nagko-consolidate. Kaya wala po tayong ayan, kaya hindi na po ako nag technical analysis kanina. Yan, pero mapapansin po natin na sa araw na ito ay tinusok po niya yung upper portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito. At nandito po yung all-time high natin. Ayan, yan na rin po yung kinuha natin na nagsisilbing resistance line natin dito sa itaas. Ayan, dito. Yan po ang 73,565. Pero base po sa dito sa datos ni Binance ay yung nakamit po ni Bitcoin na kanyang pinakamataas na presyo nitong March 14 ay nasa presyong 73,808.39. Yan po yung kanyang kasalukuyang all-time high na presyo dito.
At ayan nga, mapapansin natin na naglalaro po yung market price ni Bitcoin malapit lamang sa ilalim nito at nagko-consolidate po siya. Kung saan ay ayon po kay ginong Altcoin Daily ay kung nagkaroon daw ng breakout dito. Yan, sa kanyang all-time high na ito. Ayan, ayan yung sabi po pala niya ay yung consolidation daw po na ito ay isa raw po itong paghahanda sa isang matinding breakout. Ayan, sa tingin ko ay ito yung tinutukoy niyang breakout or yung symmetrical triangle natin dito. Pag sakaling nagkaroon ito ng breakout ay dito po siya makakaranas ng isang matinding price surge. Ayan, o isang significant breakout. The recent surge in Bitcoin's price and the anticipation of further gains have sparked significant excitement in the cryptocurrency community. Ayan, yung kamakailang price surge na ito, ayan, ito po kasi umangat po siya. Galing po siya rito sa support line natin dito sa 69,316. Ayan, galing po siya. Bumagsak po siya nitong April 9. Ayan, may nabuong isang malaking bearish candlestick. At bumagsak po siya dito. Pero nagawang pigilan po ng support line natin na 69,316 yung kanyang pagbagsak. At ngayon ay mapapansin po natin na yung magkakasunod na candlestick ay unti-unti po siyang umaangat. Ayan. Kaya ito po yung nagdulot ng excitement. Ayan, or ikinatuwa ng buong crypto community. Yan yung naging yung ipinapakitang gains or paglago ng presyo ni Bitcoin. With Bitcoin consolidating at all-time highs, many investors believe that a major breakout is imminent, potentially pushing its price to unprecedented levels like $80,000, $90,000, or even $100,000. Kaya yan. Kaya na rin ang sinabi ni Altcoin Daily na yung paglalaro ng market price ni Bitcoin. Yan, or pagko-consolidate ng yan, yung pagko-consolidate ni Bitcoin dito sa ilalim ng dito lamang po sa ilalim ng kanyang all-time high na presyo. Yan, dito. Yan, yung kanyang pagko-consolidate dito. Ay isa po itong paghahanda para sa isang matinding breakout nito para akyatin ang nagsisitaasang mga presyo. Yan, hindi na po natin ipaplat kasi ang tataas ng kanilang mga price prediction dito. Na kung sakaling nagkaroon daw ng isang major breakout ay aakyatin ni Bitcoin ang mga presyong ito. $80,000, $90,000 or maging ang $100,000. Kaya yan daw po ang posibleng mangyari. Optimism is fueled by several factors including the upcoming Bitcoin halving event which historically has led to significant price increases. Kaya ayan, yung mga dahilan kung bakit nasasabi ng mga crypto analyst na itong si Bitcoin ay naghahanda sa isang matinding pagsabog sa kanyang presyo. Ayan, patungo sa presyong $80,000, $90,000 or even $100,000 ay yung kanilang basihan dito ay yung nalalapit na Bitcoin halving event. Ayan, dahil sa base po sa mga nakaraang Bitcoin halving event ay nagkakaranas po ng matinding pag-angat sa presyo ang mga cryptocurrencies or si Bitcoin at syempre ang buong cryptocurrencies. Plus, introducing new US spot Bitcoin ETF has boosted demand without corresponding increase in supply, further driving up prices. Kaya yan, pero yung cycle po natin ngayon, yung kakaiba po ngayon, ngayong market cycle na ito, ay meron po tayong tinatawag na US spot Bitcoin ETF. Yan, kung saan ay isa po itong nagdulot po ito ng isang matinding demand dito kay Bitcoin.
Kaya ang naging impact nito ay talagang mas lalong tumaas ang presyo ni Bitcoin. Kasi yung demand ay ibig sabihin maraming bumibili na mga Bitcoin ETF. Yan. Mula po dito sa spot Bitcoin ETF. Yan, marami pong bumibili rito. At kung maraming bumibili, ay syempre, tumataas ang demand, tumataas ang presyo. Kaya yan po ang idinulot ng US spot Bitcoin ETF na ito. Kaya yan po yung bago na wala po sa mga previous na Bitcoin halving event natin. Kaya mukhang mas matindi po talaga ang magiging performance ni Bitcoin at ang buong crypto market sa market cycle na ito. Halving historic pattern. The Bitcoin halving in May 2020 and its effect took time to fully play out, with the cycle's peak not reaching until late 2021. Kaya yan, base daw po sa history yan ng naging impact ng mga Bitcoin halving event, ay mukhang delayed po yung impact nito, sapagkat nitong nakalipas po na May taong 2020, yan, kung saan ay dito po naganap ang unang Bitcoin halving, ay hindi po kaagad nagkaroon ng impact yung demand dito kay Bitcoin, hanggang sa umabot po siya sa taong 2021. Ayan, dyan po talaga nagkaroon ng impact yung Bitcoin halving event. At dyan po dito po sa taong 2021 ay dito po nagsiakyatan ang presyo ng buong crypto markets. At ganun din po yung naobserbahan noong taong 2016. Ayan, kung saan ay nagkaroon na rin po ng Bitcoin halving nitong taong 2016, pero yung naging matinding impact nito ay naganap nung sunod na taon nito na taong 2017. Kaya may mga market experts ang nagsasabi na yung Bitcoin halving event natin ngayong taong 2024 ay magkakaroon po ng impact. Magkakaroon lamang po ito ng impact pagsapit po ng taong 2025. Ayan, dito po talaga magtatala ng panibagong matataas na presyo ang buong crypto market sa taong 2025 at hindi ngayong taong 2024. At yan ay kung ang pagbabasihan po natin dito ay ang nakalipas na historic pattern ng naging impact ng mga Bitcoin halving event. Pero gaya po ng sinabi ko kanina, ay ibahin po natin yung ngayon, yung market cycle ngayon, yung Bitcoin halving po ngayon. Kasi yung market cycle po natin ngayon ay meron po itong kasama na US spot Bitcoin ETF, kung saan ay isa na rin po itong matinding catalyst. Kaya ibig sabihin ay dalawa po yung catalyst natin ngayong market cycle na ito. Hindi po tulad ng mga nakalipas na market cycle dito. Kaya kakaiba po talaga yung ngayong market cycle na ito. US banks, regulations, and Bitcoin. What's brewing? Moreover, the analyst also details the endorsement of Bitcoin by major banks and financial institutions, as evidenced by their advertising campaigns promoting Bitcoin investments, indicating growing mainstream acceptance of the cryptocurrency. Kaya yan na. Mismong yung mga bangko, mga malalaking bangko at mga financial institutions ay sila na mismo ang nag-a-advertise or nagpro-promote dito kay Bitcoin na isang magandang investment asset. At dahil dito, dahil mismong ang mga malalaking bangko at mga malalaking financial institution ang siyang nagpro-promote kay Bitcoin, ay mas nagkakaroon po ito ng malawakang pagtanggap, ayan, sa mga cryptocurrency.
Institutions like BlackRock, Fidelity, and TD Bank are actively encouraging investors to consider Bitcoin as a legitimate asset class, further fueling interest and demand. Ayan, mismong yung mga financial institutions na ito, na ilan lamang sa mga ito, katulad po ni BlackRock, Fidelity at saka si TD Bank, ay sila po ay nanghihikayat ng mga investors na kanila pong ikonsidera ang pag-i-invest dito kay Bitcoin, at ituring ito bilang isang legitimate or lehitimo na isang asset class. At dahil dito, sa kanilang ginagawa na ito, ay ito na rin ang nagdudulot ng interest sa mga lalong-lalo na sa mga investors na hindi pa nakakakilala kay Bitcoin o nakakaalam tungkol sa mga cryptocurrencies. At syempre nagdudulot po ito ng demand. At syempre kung yung mga malalaking institutions, mga kilalang mga major banks ang nag-promote or nag-i-endorse kay Bitcoin o sa mga cryptocurrencies, ay syempre yung mga taong hindi pa gaanong nalalaman or wala pang gaanong ideya sa mga ito, ay syempre mas magkakaroon sila ng tiwala na magkakaroon po sila agad ng tiwala para mag-invest dito. Kasi kung ganyan po talaga yung nag-i-invest, mga major banks, ay syempre katiwa-tiwala talaga yan. Furthermore, the increasing adoption of Bitcoin by governments and corporations, as seen with El Salvador's decision to adopt Bitcoin as a legal tender, and the investment in various corporations like MicroStrategy, adds credibility to Bitcoin's long-term viability as an investment. Ayan. Ito na rin yung nakadagdag sa long-term viability ni Bitcoin bilang isang magandang investment asset. Kasi meron po tayong isang bansa rito. Yan po ang El Salvador, kung saan ay inadapt po nila itong si Bitcoin, or ginagamit po nila ngayong itong si Bitcoin bilang isang legal tender sa kanilang sa bansa na ito. At isa na rin po ang isang malaking kumpanya na ito, financial institution na ito, na si MicroStrategy. Yan, kung saan ay hindi po sila natatakot na mag-invest or bumili ng Bitcoin. Yan, kasi pagmamay-ari po ito ng isang Bitcoin maximalist na si Ginoong Michael Saylor, kung siya po ay inyong nakikilala. Pero marami na po tayong content dyan tungkol dito sa bansang El Salvador at sa MicroStrategy or kay Ginoong Michael Saylor. Kaya kung kayo po ay interesado sa mga yan, ay search na lamang po ninyo yung aking YouTube channel dito. No matter what regulatory scrutiny, it remains a concern, with the SEC taking action against cryptocurrency platforms like Uniswap. This regulatory uncertainty could impact the cryptocurrency market's growth trajectory, although many remain optimistic about Bitcoin's prospects. Ayan po pala yung pinakabagong nakakabahala rito pagdating sa cryptocurrencies. Yung parang yung nagbibigay po ng takot dito ay yung US SEC. Ayan, sila po ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang para pigilan ang mga cryptocurrency platforms. At ngayon po ay hinahabol po nila ngayon itong si Uniswap. Ayan, kaya nadagdag po siya sa kanilang listahan na kanilang hinahabol, listahan ng mga platforms na kanilang hinahabol. Siyempre, yung mga nauna dyan ay siyempre si Ripple, at saka sumunod si Binance, pagkatapos ay si Coinbase, at ngayon naman ay itong si Uniswap. Yan, ito lamang po yung mga malalaking platforms, ayan, na kanilang hinabol. Meron pa silang hinabol noon na mga maliliit, pero parang sumuko na kaagad yung mga maliliit. Pero mukhang ngayon ay yung tinatarget po ng mga SEC ay yung mga malalaki na mga platforms. Kasi syempre, malaki po ang pwede nilang singilin na multa sa mga platforms na ito. Yung mga maliliit ay hinahayaan na lamang po nila kasi maliit pa naman yung kanilang masisingil dyan na multa.
Kaya yan nga, meron ngayong nagsabi na si Attorney Bill Morgan po yata yun. Sinabi niya na yung taktika daw ng mga SEC, US SEC, ay hinahayaan lamang daw po muna nila na mag-operate ang isang platform hanggang sa lumaki ito ng lumaki or lumago ng lumago. Ayan, at sa kanila ito hahabulin para malaki yung multa na pwedeng lang ipataw dito. Kaya ayan po yung SEC rito na siyang nagbibigay po ng pagkabahala dito sa pag-i-invest ng mga cryptocurrencies. Pero ayan, balikan po natin yung tanong. Ayan, kaya nga ba ni Bitcoin na makapagtala ng panibagong all-time high or mataas na presyo yan sa loob lamang ng 10 araw or sa pagsapit po ng Bitcoin halving event? Yan, mukhang pwede po siguro na makapagtala po siya ng kanyang panibagong all-time high. Pwede po siyang umabot sa presyong $80,000 or $90,000 or pwede na rin ang $80,000. Pero hindi pa rin po ito yung magiging peak nito. Base po sa aking sariling opinion ay hindi pa ito yung kanyang magiging peak or pinakamataas na presyo. Makakamit lamang po niya yung kanyang pinakamataas na presyo pagsapit po ng taong 2025. Ayan. At yan po yung masasabi natin na talagang kanyang magiging all-time high na presyo sa cycle na ito. Kaya ayan, mismong nandito na rin po sa historic pattern niya yung aking naging basihan dito na yung magiging best performance po nito ay sa sunod na taon pagkatapos ng Bitcoin halving. Katulad na lamang ng Bitcoin halving noong taong May noong taong 2020 ay ayan, sumabog lamang po yung presyo ng mga cryptocurrencies nung sumunod na taon nito na 2021. At ganun din po noong 2016. Ayan, nag-peak lamang po yung mga cryptocurrencies noong sumapit ang taong 2017. Kaya dahil dyan, ay mukhang ngayong taong 2024 ay sa taong 2025 naman po siguro magkakaroon ng peak ang mga cryptocurrencies. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.